Nagbabalik muli ang tindera ng bayan, Jennifer Mejia. Sa isang sari-sari store po kasi, hindi may iwasan na tayo po'y makapagpautang ng mga items, no? So, ano-ano nga ba yung diskarte ng isang tindera ng bayan na kahit na may papautang tayo, siksik, liglig, at malagong-malago pa rin ang ating sari-sari store. Yan. I-share ko po sa inyo yung aking diskarte na kahit po ako'y nagpapautang, hindi tayo malulugi, na lumalago pa rin yung ating sari-sari store. Okay? Hello mga kasari, katindero, katindera. Kamusta po kayong lahat? This is Jennifer Mejia, tindera ng bayan. Aking kauna-unahang diskarte na kahit na ako'y nagpapautang, malagong-malago pa rin yung aking sari-sari store is limitasyon. Ayan, naglalagay po ako ng limitasyon sa bawat pinapautangan kong tao. No? So, sa isang tao, worth 200 to 300 pesos lang po yung aking pinapautang. So, kapag sila po'y nagpadagdag pa, kinakausap ko na sila na kailangan po muna ng payment bago ulit pautangin. Yun. Yung pangalawang diskarte na ginagawa ko na siksik-liglig pa rin yung aking paninda, malagong-malago pa rin yung aking sari-sari store kahit na ako po'y nagpapautang is hindi rin po buong bayan pinapautang ko. So, hanggang 5 katao lang po yung aking pinapautang. So, kapag nakalimang tao na po, kumbaga slot by slot lang po. First come, first serve sa slot. No? Kung meron na nagbayad and then may pumasok na mangungutang, di pinapautang ko. So, basta hanggang 5 katao lang po. Pagka lumagpas na po sa 5 tao yung aking pinapautang at may bagong mangungutang, hindi ko na po pinapautang. Sinasabihan ko na lang na pasensya na po, sa susunod na lang kasi marami pang nakautang, so kailangan ko munang maningil, kailangan ko ng payment para rin mapaikot ko sa aking tindahan. Upautangin po natin lahat ng ating kabarangay, ng ating kapitbahay, pati mga kamag-anak natin. Kung lahat po sila pautangin natin, maagang mag-goodbye ang ating sari-sari store. No? So, kailangan po natin limitahan. Limit lang po talaga sa pagpapautang. Ayan, hindi po unlimited yung aking pagpapautang. Hindi po lahat ng aking items is pinapautang ko po. May mga ilang items na hindi ko po pinapautang. Lalong-lalo na po yung mga bisyo. Yan, yung mga alak tsaka sigarilyo. Yan, talagang no. Madalas ko pong ipautang is yung mga pang-ulam. Yan, yung mga nok, baboy, hotdog, tocino, longganisa. Yan, tsaka itong mga delata na nandito sa likod ko. Yan, yung mga ulam po. So, may limit po. And then, yung bigas, hindi ko na po pinapautang. Dati, nagpapautang po ako ng bigas. Kaso, namroblema ako sa paniningil. Kaya, itinigil ko na po, in-stop ko na po yung pagpapautang ng bigas. No? So, sa mga small amount lang po, ako nagpapautang. Kaya kayo rin po, kung na-stress po kayo sa pagpapautang, i-stop nyo na po yung pagpapautang. Huwag na po kayo magpautang. Kasi naman may stress po kayo, no? Pagod na nga kayo sa inyong sari-sari store, kaka-asikaso, kakaligpit, kakabili ng paninda, kaka-display, 'di ba? Kakatinda, 'di ba? Tapos may stress pa kayo sa pagpapautang, sa paniningil, no? I-stop niyo na lang po yung pagpapautang kung kayo po ay nai-stress. Ako po ganun yung ginawa ko. Kung nung dati pinapautang ko yung bigas, dahil sa na-stress ako sa paniningil, ang tagal bago magbayad at yung mga iba pa nga hindi pa rin nakakabayad hanggang ngayon. So, in-stop ko na po yung pagpapautang ng bigas. Yan. Ang madalas na lang po utangin is yung mga manok, baboy, hotdog, tocino, yung mga pang-ulam, mga delata, yun. So, okay. Dito ko na rin po sasagutin yung isa sa comment or isa sa tanong ng ating viewers kung magkano ba yung patong ko kapag ako'y nagpautang ng items, no? So, hindi ko na po pinapatungan yung aking paninda, yung aking presyo. Kung magkano po yung presyo ko sa aking items, is yun na po yung presyo ko sa utang. Yun na rin yun. Kasi, madalas po kasi yung mga customer ko na pinapautang ko is hindi na po umaabot ng 1 month yung bayad nila. So, umaabot lang po ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, ayan. After 3 weeks, nagbabayad na po sila sa akin. So, hindi na po umaabot ng 1 month. Kaya kung ano na lang po yung presyo ko sa mga paninda ko is, yun na rin po yung presyo ko sa utang. And then, pag lumagpas na po sa isang buwan yung kanila pong utang, doon na po ako nag-a-add
ng 10%. So, sa total po ng kanilang utang, yun po yung dadagdagan ko ng 10%. Diba? Hindi na masama yun kasi higit isang buwan na yung utang nila. Matagal na. So, matagal na yung para sa atin. Diba? Higit isang buwan na. Kaya, hindi na masama na papatungan natin ng 10%. Sa 5-6 nga, makalagpas ka lang ng hulog sa kanila. May additional ng payment. Na how about more sa ating sari-sari. At kung hindi na nabayaran, kinalimutan na yung utang, no? Itigil na po natin yung pagpapautang. Kung ganun lang din yung mangyayari, di ba? Kasi sayang yung effort nyo, sayang yung time nyo, sayang yung pagod nyo, sayang yung pagpupuyat nyo sa inyong sari. Kasi malamang sa lamang, maagang mamamaalam ang inyong sari-sari store, maagang mag-goodbye ang inyong sari-sari store. So yan, yun po yung aking diskarte about sa pagpapautang ng mga items, no, kung paano ko i-handle yung aking pagpapautang at malagong-malago pa rin yung aking sari-sari store. Yun po yung ginagawa ko. Yun po yung diskarte ng tindera ng bayan na kung paano i-handle yung about sa pagpapautang. Kahit nagpapautang ako, malagong-malago pa rin yung aking sari-sari store, no? So I hope may natutunan po kayo sa aking video na diskarte about sa pagpapautang na kahit nagpapautang, malagong-malago pa rin yung ating sari-sari store. I hope may natutunan po kayo sa aking video na kahit nagpapautang po ang isang tindera ng bayan, malagong-malago pa rin yung aking sari-sari store. So, yun po yung aking mga diskarte, yun po yung aking mga pamamaraan. Thank you for watching. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtangkilik ng aking video. Thank you so much. Na-appreciate ko po kayong lahat. Thank you. Bye-bye. Happy selling. God bless.